So, almost 1 year na ang nakalipas at ngayon Yes po. makapag-try na naman ulit tayo ng isa na namang KTM brand na motor. Ito yung 790 Adventure R. So, last time dapat siya na review kasi Adventure R. wala ng oras. So, pagsampa pa lang sa motor, grabe, sobrang taas na na. Halos sobrang tip daw. Hindi pala halos, sobrang tip daw na pala. So, yan. Check ng mga paa. And medyo hirap sa pag-abante. And ito, kasama ko nga pala yung kotse namin kapatid. Gamit niya yung 790 Adventure S. So, itong Adventure, 790 Adventure RS. Yeah, para sa matatangkad. So, yun. Ito yung pinaka-track na yun. Medyo hindi siya yung katulad noong last time na iikot ka talaga. Pero dito, isang straight lang. Ay, sorry. Dalawang corners. Isang pakanan at isang pakaliwa. Pero, hindi na kami dumiretso dito sa pakaliwa. Pero, yan. Starting. Kamay-kamay ng motor. And surprisingly, yes, sobrang gaan pa rin talaga niya. And nakakatuwa lang isipin na yung kapatid mong bunso is yun, kala mo sobrang tagal na nagmumotor pero yan, marunong na motor ng 700cc. Tapos I would take back what I've said before kasi before sabi ko nung review ko yung 790 Adventure S is parang wala siya, hindi siya or same lang siya ng Adventure R na seat height lang yung pinakaiba pero dito yung power delivery ng 790 Adventure ay nandoon sa mid-range, so mid to high RPM, doon niya ilalabas yung torque. Pagdating sa torque sobrang lakas and nakakagulat. Kung baguhan ka pa lang, hindi to para sa'yo, pero the best pick na adventure para sa'yo is yung 790 Adventure S. So sa handling, yeah, napaka-gaan. Hindi siya yung magwawabble ka agad-agad kasi nga may stock na siyang steering damper. Actually hindi mo siya makikita dito sa taas pero ayun, nandun sa baba, doon siya sa baba nakalagay. So regarding sa acceleration niya, yes, pagdating sa lower RPM hindi mo agad siya mararamdaman. Pagdating nga sa mid-range, mid to high RPM, doon mo mararamdaman yung sipa at yung lakas. And since mataas nga yung motor na to, mataas yung ground clearance, the best siya pagdating sa off-road. And regarding about naman sa turning radius, dito medyo hindi ko siya natutwist ng maayos pero maliit yung turning radius niya or mas mabilis kang makakapag-turn. Ayun, regarding pala sa sa handlebar, hindi siya katulad ng Adventure S na parang naked bike. Ito na mataas talaga, parang level yung shoulder mo at saka yung mga kamay mo, pero may slide na pababa lang, so relax pa rin talaga siya. Side mirror, hindi ko alam kung ito talaga yung stock na side mirror niya, pero maganda yung pagkakalagay ng side mirror niya. Hindi mo na kailangang tumingin sa baba para tumingin sa side mirror, pero dito parang naka eye level lang siya, so saglit ka lang ng tingin sa kaliwa or sa kanan mo, makikita mo na agad kung ano yung nasa likod mo. Napakaliit lang ng movements na kailangan mo para tumingin sa side mirror. Sa brakes, same lang siya ni 790 Adventure S. Responsive siya. Sa shocks, napakalambot. Hindi nga lang siya masyadong hindi ko lang siya masyadong na-experience ito kasi patag yung road. And regarding about naman sa seat, napakalambot ng seat niya and magiging komportable din yung OBR nyo. Windscreen, mataas naman siya, good siya. Kung gusto nyo pa ng mas mataas na windshield, okay naman, pwede naman bumili, pero okay na rin itong ganitong windshield kasi ano ba yan,
para may hangin pa rin na mahampas sa helmet mo or something something. Regarding sa dash, makikita mo yung mga time, oras, gear indicator, speed, modes also. Yeah, napaka-headed ng dash. Tapos sa experience na to, yeah, acceleration and mobility lang yung na-test namin, pero goods ito. Pero pagdating sa traffic, you know, alam mo na yan, hindi ito bagay. Pero with regards of heat, hindi mo ramdam yung init. Syempre init ng kalsada ramdam mo, pero yung init ng motor, init ng makina, init ng fan, hindi mo siya ramdam. So ayan, I think wala na masyado, experience lang naman kasi itong gusto kong i-share sa inyo, and napakasulit kapag nagtatry kayo ng mga ganitong test drive. So yun, sa susunod ulit. Side stand. Oh God.